isang babae. Nakaladkad habang nagpa-paragliding. Ang paragliding kasi umaasa tayo sa kalikasan. At ang kalikasan is never predictable. Of course, nandiyan ang hangin at nandiyan yung tinatawag na thermal draft o yung init ng hangin. Ang videong ito umabot sa mahigit 2.2 million views. I got wounds sa elbows and knees. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng insidente? Anong tawag dito? Airplane. Airplane, paper airplane. Pero alam mo ba, ikaw ba sasakay ka sa isang eroplano na walang makina? Hindi? Sasakay ka ba sa isang eroplano na walang makina? Ay, hindi. Bakit hindi? Hindi pa. Paano makalipad yun? Walang makina. Narinig mo na ba yung sport na paragliding? Hindi pa eh. Hindi pa? Ang paragliding galing sa dalawang salita na parachute at gliding. Yung nakita mong eroplano kanina, gliding. Yun ay pwede ka lumipad sa hangin gamit mo parachute. Paragliding. Parang eroplano yan na lumilipad na walang makina. May ilang nagsasabi ng paragliding ay naimbento sa France. Pero sa librong may pamagat na hang gliding na napublish noong 1973, sinasabing sa USA ito nagmula at ang inventor nito ay si David Barish. At alam niyo ba na ang paragliding ay wheelchair-friendly? Ibig sabihin, kahit naka-wheelchair at may physical disability, ang isang tao pwedeng maka-experience at mag-enjoy ng isang paragliding flight basta't bihasa at lisensyado ang kasamang pilot. Dami mo alam, Kuya Kim! Woo! Pero kung ganun to kaligtas, bakit kaya nakaladkad ang babae sa video? Sa totoo lang daw, hindi raw mahilig sa paragliding ang video uploader na si Karil. Karil, ang balita ko, takot ka raw sa heights. Bakit ka nag-paragliding kung may takot ka sa heights? Yes, growing up, I had this fear of heights and then in deep waters. And then eventually, na-conquer ko yung fears ko through exploring different experiences. Anong naramdaman mo nung nakaladkad ka? Noong una, akala ko normal siya kapag mag-take off yung paraglide. Hindi pa ako ganun nagpapanik. Until na-remove yung shoes ko. Nakasama yung dalawang assistant ng pilot. So parang doon ako medyo nagpanik na parang hindi planned na mag-fly na ako that time. Dinayo namin dito sa Rizal ang lugar na pinuntahan ni Karil para mag-paragliding. Ang mga piloto rito, mga lisensyadong piloto for paragliding from all over the world. Nakilala namin si Boa, ang Indonesian pilot na nakasama ni Karil sa video. I did paragliding for about 16 years. I didn't notice that when we inflate the glider, the wind becomes stronger. I lose control of one of my hand. I lose control, but yeah, still can make it. Nakalipad naman daw si Karil noon, pero kinailangan pa rin nila mag-emergency landing o bumaba kaagad kahit hindi pa tapos ang flying time ni Karil. That happens sometimes because the wind is always changing. Sometimes we can read the wind, but sometimes we cannot read the wind. Para makapag-paragliding, kailangan munang may harness ang pasahero at piloto. Ito yung airbag niya, pag lumipad, papasok yung hangin. Sa harness bag ng piloto, may reserbang parachute. Chine-check yan before flight kung properly naka-lock. Kasi minsan, aksidente rin to pag nahulog to during take-off. Kasi bubuka yan, babagsak tayo. May dalang radyo rin ng piloto para may komunikasyon sa baba. At kapag ayos na ang lahat, ayusin na nila ang wing o glider na gagamitin. At pwede na lumipad. Dami mong alam, Kuya Kim! Balikan naman natin si Karil. Dahil determinado siyang ma-conquer ang kanyang fear of heights,
bumalik daw siya kinabukasan. Ano ang feeling nung finally nakalipad ka na? Ang saya ng experience kasi para POV siya ng ng ibon na parang ang peaceful, iba yung view talaga. Nasa Wiman sa unang subok, happy ending naman pala ang paragliding experience ni Karil. Kamu tahu lebih banyak, Kuya Kim.